Alright, kumusta po mga kababayan? Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa ating mga kamag-anak, mga kababayan na nandun po sa iba't ibang dako ng mundo. Kumusta po kayo dyan? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat. Ano po? Ang nangyari ngayon mga kababayan, ito pong si Alan Peter Cayetano ay nahuli. Oo. Nahuli po sa kanyang kadaldalan, ano? Oo, sa kanyang malimit na pag-live po doon sa kanyang social media account. Ito po, medyo nagiging malino na po ha, mga kababayan kung bakit po nagkakaganito, kung ano po ang dahilan, bakit nagkakaganyan itong si Alan, ano? Matapos nga pong mapatalsik itong si Alan Peter Cayetano sa kanyang pwesto bilang Senate President, ano po, naging parang, hindi nyo ba napapansin yun? Parang laging mainit na po ang ulo nitong si Alan eh. Marunong lang magpigil eh, marunong lang magtimpi. Pero nakikita naman natin sa aura niya, sa mukha niya, kung ano po yung facial reaction niya, talagang andun yung parang nanggigigil at nagagalit na eh. Hindi ba? At dahil nga dyan sa ginagawa niyang araw-araw na pagla-live po sa social media, ayun, oo, nabingmit sa sariling bibig. Ang nangyari kasi, mga kababayan, lahat binabanatan na eh. Lahat, hinahambalos na. Gaya nitong si Rapi Tulfo. Ano bang sinabi ni Alan Peter Cayetano? Eto, basahin nyo natin. Nakakatawa. Ito po yung sabi ni Alan Peter Cayetano. Babasahin ko lang ha. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Yan. Kita po ninyo kung paano magbanggit ng mga salita ngayon dito, ano? Ituloy natin. But doon mo makikita yung graduated and experienced. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Patuloy. Si Lacson, hindi na po tuta si Lacson. Aso na po siya. Matagal na. Kita po ninyo, ano bang klase mga pananalita ito? Ano? Ganun na ba magsalita mga senador natin? Well, hindi ko naman po nilalahat dahil nakita naman natin si Cayetano lang po nagsalita ng ganyan. So ano pong masasabi po ninyo? Ayan, nakakadismaya, no? Nakakadismaya ang ganito mga pananalita, lalo't isa kang senador, ginagalang eh. Ginagalang na senador ng bansa. Kaya kung kaya nilang sabihin yan sa kanilang kapwa senador, paano sa ating mga hampas lupa? Di lalo na siguro. Wag ka lang magkamali kay Alan Peter Cayetano. Sasabihin ka niyang hampas lupa ka eh. Di ba? Yan na ba ang pamana? Pamana ba yan na nakalipas sa administrasyon? Dahil alam naman natin, nung nakalipas sa administrasyon, ganyan na mga linyahan eh. Di ba? Kapwa mo senador, sasabihan mo ng tuta, aso, matindi ang galit nito. Grabe. Kaya itong si Senator Lacson ay sabi niya naaawa daw siya. Ba't ka naman maaawa dyan, Senator Lacson? Sabi kasi ni Senator Lacson, naaawa daw siya kay Cayetano kung ano-ano lang daw ang sinasabi. Malapit na daw bumigay. Sana daw po hindi matuluyan ha. Matuluyan na mag-meltdown o kaya mag-alboroto. At ito naman si Senator Soto, sumagot din. Sabi ni Senator Soto, it's all about time. Yan. Wag na daw patulan. Itong mga ginagawa po ni Senator Cayetano. Wag na lang daw patulan ng malanobelang ingay, ano? Waste of time nga, sabi niya eh. Trabaho na para sa bayan. Tama po 'yun. Yan po ang maganda. Sana po makapag-isip-isip na rin po itong si Cayetano, ano? Tama na po 'yan. Kaya lang, Tito Sen, paano po itong si Cayetano? Kaya pala nag-aalboroto yan kasi nga ayaw niya yata matuloy. Matuloy po yung impeachment eh, yung trial. Parang ayaw niya matuloy eh. Yan kasi ang lumalabas dun sa bibig niya eh. At kung matuloy man daw, parang ang ibig niya sabihin, ang gusto niyang palabasin, parang gusto niya siya yung mag-preside. Kaya ngayon, medyo malinaw na mga kababayan. Kaya naman pala, pilit nilang pinapalakas ang ingay dito sa mga kargadores na ito eh.
Oo, pilit nilang pinapaingay itong mga bodyguards para matabunan siguro ang usapin ng impeachment. Ay, kaya lang, nabulilyaso naman. Tumiklop sila kay Senator Pangilinan nga pala. Oh, maalala ko, tumiklop sila. Oh, ikaw ba naman magpapakita ka ng picture lang ni Senator Pangilinan tapos babanatan nyo nga agad doon. Natural. Oh, nung nakita ni Senator Pangilinan yan, anong sinabi niya? Oh, nung nakita ni Sharon Cuneta, anong sinabi niya? Ang sabi po ni Senator Kiko Pangilinan, abay, makakatikim kayo sa akin. Yan ang sabi ni Senator Pangilinan. At nung bigla-bigla biglang umatras. Biglang atras ang mga ang mga dating kargador. Biglang binawi po ni Baligot ang akusasyon kay Kiko. Ay dinatauhan kayo ngayon. Well, si Cayetano po, alam ko ramdam na po ni Senator Cayetano. Nasa alanganing sitwasyon na po si Sara diyan po sa impeachment Tapos ganyan pa. Ganyan pa nangyayari ngayon sa kanila. Unti-unting nalalagasan ng grupo niya Loko na. Kaya para sa akin, mabuti yan. Oo, tama lang po yan. Ituloy na. Huwag po sanang hayaan po ng grupo po ni Soto na mahadlangan itong impeachment na yan. Gawin na po ang nararapat o kaya pagulungin na po kaagad yung impeachment na yan. Dapat nga, last year pa nga yan kung hindi po sinalvage Ano yan? Sinalvage. Sinalvage ni Chis Escudero yan mahigit 1 taon nang naghihintay ang taong bayan. Sigurado, kami po, inip na po kami. At saka excited na kami kung ano mangyayari diyan kung si Sara ba ay madidesisyonan na guilty o kaya naman maabsuelto Kaya kung iisipin natin mga kababayan, parang parte lang po ng drama yung ginawang pag-convene ng Senado bilang impeachment court At ang totoo niyan, nakakalendaryo pa yan. Kinalendaryo po ni Alan Peter Cayetano. Kaya sino ba naman mag-isip na hindi tutuloy-tuloy yan? Pero ngayon, lumalabas po sa bibig niya, ayaw nila muntik na tayong mabudol doon At dahil nga dito sa mga pinagdadaldal ni Cayetano, ang sabi niya kasi, kaya daw inagaw ang liderato ng Senado sa kanya kasi gusto daw nila, ang tinutukoy niya dito ay yung grupo po ni Gatchalian gusto daw nila na magtuloy-tuloy na ang impeachment. Yan, yan ang sinabi po ni Alan Cayetano. So lumalabas na ayaw po nila yung mangyayari na yan. Ayaw po ni Peter Cayetano at ng kanyang grupo na mangyari po yung impeachment. At para maiwasan o kaya ay madelay yan, ito ngayon ang pinagtutuunan nila ng pansin, yung mga bagman. Bagman po ni Defensor at saka ni Baligod. Yan po ang pinapasikat nila. Yan ang gagawin nilang panapal sa usapan At yan sa pamamagitan sana ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Kaya lang hindi po nagtagumpay. Kaya ngayon mga kababayan, malinaw na. Malinaw na walang intensyon nitong grupo po ni Cayetano na ituloy pang impeachment trial. Mandato niya yan. Mandato yan ng mga senador. Kaya dapat pong ituloy-tuloy po yan. Hindi po dapat forthwith niya forthwith. Naintindihan naman ninyo yan. Wag lang po wag lang po kay Escudero, hindi niya yata naintindihan noon. Mabuti na lang, nawala po sa poder itong si Cayetano, si Alan. Kundi, tapos na naman ang impeachment. Baka isinilid na naman po sa baol at saka kinandaduhan na naman. Kaya lang, yun inabot sila ng malas dinapuan sila ng malas, sunod-sunod na malas. Naaresto si Jingo. Ngayon, nangyari ngayon, yung 13 na walang hudasan, may naghudas din. Hindi wala rin. Ilan na lang sila, 9 na lang yata sila dahil may 2 pang lumipat. Wala na, 9 na lang. Kaya itong ginagawa ng Cayetano Black, kasabwat po itong grupo po ni Baligot at saka ni Defensor, ay malinaw po na panggugulo na lamang po yan. Panggugulo, ginugulo po nila ang Senado para mapigilan ang paggulong po ng impeachment. Bagay na sa palagay ko, hindi na yan kayang pigilan. Mangyayari at mangyayari na po yan sa kamay po ni Gatchalian. Talaga kasing gusto nilang maituon ng pansin ang taong bayan doon po sa sinasabi nilang mga bayani. Bayani, nagtrabaho lamang bilang mga bodyguard ng isang politiko tapos taga-deliver ng mali-maletang pera. Bayani na. Yun ba yung mga bayani kung turingin po nila. Doon sa Cayetano Black, bayani daw itong mga nagtrabaho kay Saldico Grabe. Yung iba diyan dishonorably discharged. Yung ilan
AWOL. Ano ba yung AWOL? Absent without official leave. Tapos yung iba naman ay hindi po talaga naging miyembro po ng Marines. Tapos bayani kung turingin, OMG. So ngayon medyo naibsan na po yung pasanin namin sa dibdib sa kahihintay po diyan sa impeachment trial na yan at umaasa kami na sa pamumuno po ni Senator Gatchalian magkaroon na po ng linaw yan at makita natin kung ano po ang magiging resulta niyan, kung si Sara po ba ay mahahatulan ng guilty o mahahatulan ng not guilty.